day everyone, let's learn the biochemical cycle of nitrogen. So what is nitrogen? Nitrogen is a colorless and odorless gas that makes up about 80% of the Earth's atmosphere. So it is very important because all living things need it to make proteins, DNA, and other important compounds. Pero karamihan sa mga organism naman ay hindi kayang gamitin ang nitrogen gas directly. Kaya kailangan muna natin itong dumaan sa nitrogen cycle. Let's now proceed the nitrogen cycle. So, sa nitrogen cycle, meron tayong natural process that moves nitrogen through air, soil, plants, animal, and microorganisms. So, meron tayong main processes. So, yung 5 main processes is yung nitrogen fixation. Ito yung nitrogen gas na nagiging ammonia sa tulong ng bacteria or kidlat. Nitrogen fixation ay kapag ang nitrogen mula sa hangin ay kinonvert ng rhizobium bacteria na nasa ugat ng legumes para maging ammonium ions na magagamit ng halaman. And ito yung unang steps sa nitrogen cycle. And yung nitrification, ammonia naman siya na nagiging nitrites at nitrates. Ang nitrification ay ang conversion ng ammonia patungong nitrate. Ito yung form ng nitrogen na kayang gamitin ang mga halaman para sa kanilang growth. Sa assimilation, gumagamit ng halaman ang nitrogen para gumawa ng proteins. Pag kinain ng hayop ang halaman na yon, napupunta rin sa kanila yung nitrogen, kaya tuloy-tuloy yung cycle. Pang-apat, ammonification. Decomposers convert waste and dead matters into ammonia. Ang ammonification ay kapag ang nitrogen sa dumi o patay na hayop ay pinabalik sa decomposer sa lupa bilang ammonia. Wow! Pang-5, denitrification. Yung bacteria return to nitrogen gas back to the atmosphere. Ang sobrang nitrate sa lupa ay ginagawang nitrogen gas ulit and bumabalik sa atmosphere, and dito natatapos ang nitrogen cycle. So, sa cycle na to, nananatiling balance ang nitrogen sa Earth para makontinue ang life. So, punta naman tayo sa origin and recycling of nitrogen. So, nung una daw, ang nitrogen ay nanggaling sa mga bulkan. And hanggang ngayon ay paulit-ulit na nire-recycle sa nature sa pamamagitan ng decomposition at nitrogen fixation. Ito yung dahilan kung bakit patuloy na available ang nitrogen sa ating environment. Let's proceed to its importance to ecosystem. So, ano nga ba yung kahalagahan nito sa ecosystem? So, ang nitrogen is very important to ecosystem dahil tumutulong ito sa paglago ng mga halaman at nagpapanatili ito ng fertility ng lupa. Mahalaga rin ito sa lahat ng living things dahil ito ay bahagi ng proteins at DNA ng mga organism. So, sa pamamagitan ng nitrogen cycle, ang nitrogen ay umiikot sa hangin, lupa, halaman, at hayop na tumutulong para manatiling balance at healthy ang ecosystem natin. Importance of nitrogen in the ecosystem. Isa rito ay plant growth. So, ang nitrogen daw ay mahalaga sa pagbuo ng chlorophyll na ginagamit ng mga halaman sa photosynthesis. Kaya dahil dito, mas tumitibay at nagiging berde yung mga halaman natin. Pangalawa, food chain support. So, kapag ang mga halaman ay sumisipsip ng mga nitrogen or ng nitrogen, ito ay na papass down sa food chain mula sa halaman, sa mga hayop na kumakain ng halaman, hanggang sa mga kumakain ng hayop. So, sa ganitong paraan, lahat ng living things ay nakukuha ng nitrogen para makagawa ng proteins at DNA. While sa soil fertility naman, ang mga nitrogen compounds ay nagbibigay naman to ng sustansya sa lupa, kaya ito nagiging mataba at produktibo. Dahilan kung bakit mas maganda ang pagtubo ng mga halaman at mga pananim natin. Next is ecosystem balance. Sa tulong ng nitrogen cycle, mas tuloy-tuloy yung pag-ikot ng nitrogen sa hangin, lupa at halaman, hayop at mga microorganism. So dahil dito nananatiling balance at sustainable ang ecosystem.
Next, yung environmental impact. Kapag tama ang dami ng nitrogen, healthy ang ecosystem. Pero kapag sobra naman, tulad ng galing sa fertilizers or pollution, nagdudulot naman to ng water pollution at nakakasama na to sa mga hayop at halaman sa paligid. Next is human activities that affects its cycle. So dahil sa mga gawa ng tao, nagbabago ang natural balance ng nitrogen cycle. Una, yung chemical fertilizers. Ginagamit ng mga magsasaka to para mas mabilis lumaki ang mga tanim. Pero naman kapag sobra, napupunta naman ito sa tubig at nagdudulot ito ng pollution at algal blooms. Pangalawa, burning of fossil fuels sa mga sasakyan at pabrika. So naglalabas ito ng nitrogen oxides na nakakadagdag sa air pollution, acid rains, and climate change. Pangatlo, livestock farming. Yung mga dumi ng mga hayop, naglalabas ito ng ammonia na nakakontamina ang lupa at tubig. And pang-apat, deforestation. Dahil nababawasan ang mga puno, kaunti na yung nitrogen na na-absorb kaya naapektuhan na yung cycle. And panghuli, yung industrial processes tulad ng Haber-Bosch process. Gumagawa ito ng maraming nitrogen compounds na maaaring magdulot ng imbalance sa kalikasan. Ang Haber process ay isang industrial method na ginagamit para gumawa ng ammonia. Pinagsasama nito ang nitrogen gas mula sa hangin at hydrogen gas sa ilalim ng mataas na temperature at pressure gamit ang iron catalyst. Ang ammonia na nabubuo dito ay ginagamit sa paggawa ng fertilizer. So, ano nga bang connection ng nitrogen sa industrial technology? So, ang nitrogen ay mahalaga kasing bahagi ng modern industry kasi sumusuporta ito sa agriculture, medisina at pagkain, and technology. Kaya malaking tulong ito sa pag-unlad ng mundo ngayon. Kaya masasabi natin na connected ang nitrogen sa industrial technology dahil ito ay nagpapagana at nagpoprotekta sa iba't ibang process sa modern industry. In conclusion, nitrogen is not just an ordinary gas. It is an essential element that supports life, environment, and industry. Thank you for listening. I hope may natutunan kayo sa ating discussion ngayon na biochemical cycle of nitrogen. Yun lang, paalam!